Hirap talaga lang trabaho ng nagko-construction, no? Oo, mahirap talaga yan. Lalo na sa konstruksyon. Pero ito ang kasabihan. Isang linggong kahirapan, isang gabing kasiyahan. Pagdating ng umaga, maghahanap ng mauutangan. Si mahal, si anak, walang perang nakarating. Dahil ang kasabihan, bumali lang daw. Pero naubos na nung kinagabihan. Kaya nga nung umaga, naghahanap ng mauutangan. Yan ang karamihang sakit ng mga taong nagtatrabaho, sagad sa overtime, pero pagdating ng sahod, nasa sayawan. Nasa aliwan, naghahanap ng ikasasaya pagdating ng umaga, kalungkutan. Yan lang ang masasabi ko. Wala nang iba. Ang gabing kasiyahan, wala na. Hindi na mauulit yan. Pagdating uli ng Sabado, gano'n na naman yan. Ang palusot sa kanilang mga minamahal, wala, hindi nakakoleksyon, bali lang. Pero ang totoo, kaliwat kanan, may babae dyan, may babae dyan. Andito sa aking kamay, sabay tangway, pare, success. Di ba? Iba talaga pagka sa konstruksyon. Halo-halo yan dyan. Walang pinipili yan. Kasi pera. Pagpasok mo sa ganyang patay sindi, ang tawag sa'yo, boss, table na. Pagdating ng madaling araw at lalabas ka na, to, uwi na to. Vlogger na, vlogger. To, uwi na to. Samantala, pumasok ka nung unang-una pa lang na magagaba, tawag sa'yo, boss. Paglabas mo, to, uwi ka na. Ay, maraming nandyan, maraming. Aminado ako na napagdaanan ko yung bagay na ganyan. Pero hindi ko sinasabi na ubos biyaya. Una muna ang pamilya bago ang sarili. Yun. Dali. Kasi sabi nga nila, pag pumapasok ko sa ganyan, may naiipon din naman daw na bote. Diba? Ano gagawin mo sa bote? Kung yung pamilya mo walang kinakain. Oh. Isipin mo na lang, sa konstruksyon, ito, reality ito, reality ito na nangyari. Simula Lunes, sardinas sa umaga, hahatiin mo pa, kalahati sa tanghali ng sardinas. Pagdating ng gabi, mag-iihaw ka ng tuyo, may kasamang lakim eh. Pagdating kinabukasan, may bale, bibili ka sa palengke, inadubo mo yung manok ngayon. Tikipirin mo yung kukuha ka ng isang hiwa para ngayong umaga. Kukuha ka ng isang hiwa para sa tanghali. Kukuha ka ng isang hiwa para sa hapon. Dinadamihan mo na yung sabaw. Diba? Pagdating naman ng susunod na araw, ganun pa rin. Bibili ka ng tuyo, bibili ka ng lakim eh. Kaya yung ibang sakit, UTI. Diba? UTI ang sakit. Kasi lagi sila sa maalat. Nagtitipid sila sa sarili, pero pagdating sa labas, hindi nila tinitipid. Lahat ng luho andyan. Minsan pa, tatawag sa kanila yung mga anak nila, tatawag yung asawa, ay galit pa. Ang katwiran eh, wala pa nga sahod. Bali-bali nga lang, pero linggo-linggo sumasahod. Nangangatwiran lang, parang kaligayan ay hindi mapagtakpan. Yun din ang sakit ng mga tao. Yung gagawa ng kwento para yung taong mga minamahal maniwala sa kwentong barbero. Yun ang sakit. Mahirap. Kaya payo ko, no? Ito ang payo ko sa mga taong ganyan. Yung nag-construction. Oo, sa konstruksyon. Kagaya ng mga ito. Yan, kagaya nito mga kagaya niyan, kagaya ko, kagaya nating lahat. Lahat, para sa lahat. Walang masama sa mga bisyo na hindi mo mawala. Ang dapat mong gawin, 50-50 ka. Magbigay ka sa pamilya mo, magbigay ka o magtira ka para sa sarili. Budgetin mo yung 50 na para sa'yo. Nasa sa'yo na yun. Kung mag-beer house ka,
kahit bumili ka na kung anong gustong bilhin, ang importante, kaya ka nagtatrabaho ng nagpapakahirap para sa mga minamahal mo sa buhay. Kasi hindi habang buhay, imalakas ka at kikita ka. Darating din ang araw na ang katawan natin ay mapapagod. Pero ito na lang din, pwede ba ako mag-shout out? Oh, shout out! Ayan. Shout out sa mga taong may responsibilidad na hindi nila talaga tinatakbuhan. Priority ang pamilya. Kasi ito na nga lang, para dun sa mga loyal, para sa mga loyal na nagtatrabaho sa construction, bigyan sila ng karapatan para magsalita sa kanilang mga anak ng mga mahal sa buhay. Proud ako na. Bakit? Kung pagsasalitaan nila yung mga anak nila, na anak, magtipid kayo at mag-aaral kayong mabuti. Bakit? Kasi ayaw kong dumating ang panahon na madanas nyo o danasin nyo ang dinaranas ko ngayon. Kasi hindi kasi alam ng mga kabataan eh. Yung dinaranas Hirap. ng ano ng ang mga magulang. Yung mga magulang number 1 yan na sinungaling. Hindi totoo yan. Oh? Number 1 yan na sinungaling sa mga anak. Kasi pag tumawag yung asawa o yung anak, pa, kumusta ka na dyan? Ay naku, okay lang ako dito. Okay, mag-alala. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang pa? Good. Masaya yung loyal na taong ganyan. Darating ang araw, sasabihin ng mga magulang, anak ko, ba't hindi ka nag-aaral ng mabuti? Dapat nag-aaral ng mabuti. Bakit dati sinasabi ng mga magulang yung gano'n? Dahil ayaw maranasan ng mga magulang yung nararanasan nilang hirap. Kagaya ng sinabi ko nga kanina, sa umaga, bibili ang construction o nagtatrabaho sa construction o kagaya natin, bibili ng isang sardinas. Hahatiin nila yun. Ulam sa umaga, ulam sa tanghali. Pagdating ng gabi, bibili yan ng Lucky Me. Hindi totoo yan. Oh, tama. Bibili ng Lucky Mo, Tipid, bibili tipid. ng tuyo. Yung tuyo na hindi niya naulam nung gabi, gagawin niya yung almusal sa umaga para lang makatipid. Pero maiisip mo, no? Kaya nasabi kong napakasinungaling ng mga magulang sa anak. Bakit? Kasi hindi talaga nila sinasabi yung tunay na hirap na pinagdadaanan. Yun pala ibig sabihin. Oo, para hindi mag-alala yung mga anak sa magulang. Para sabihin ng, pero kung ako lang bilang isang magulang, sasabihin ko sa mga anak ko na mag-aaral kayo mabuti kasi yung ginagawa ko dito hindi talaga biro. Bukod sa buwis buhay na, yung pagtitipid, ginagawa ko lahat. Bakit? Kasi kung hindi ako magtitipid, wala akong maibibigay sa inyo, wala akong maibibigay sa inyong pangsabukan. Correct. Para sa pag-aaral. Tama. Kaya ako sinashoutout ko lahat ng mga loyal. Loyal sa pamilya, loyal sa mga minamahal. At shoutout na rin sa mga taong loyal kapwa sa loyal. Ibig sabihin sa mga mag-asawang loyal. Yung vlog mo na ninakaw, shout out mo na. Shoutout nga pala sa mga hacker. Maubos na sana kayo. Nakakainis kayo. Pinaghirapan ko ng ilang buwan. Sumahod lang ako ng ilang libo. Nakuha nyo na. Ang lulupit nyo. Grabe, dami. Yung followers ko doon nasa 20,000. Kaya lang, sayang. Pero ito ngayon, pasuyo na lang. Paki-follow na lang tayo sa ating pangbansang Sana All TV. Yun. At meron pa naman akong isang talaga account na hindi ko pa nasisimulan pero marami ng followers total. Yung Christian BP, front ko lang yan para sa mga kaibigan natin. Pero nag-upload na rin ako din ng mga reels. Hindi nyo malalaman din. Follow nyo guys, follow. Salamat. Sana mayroon kayo natutunan sa ating vocabulary. Be kind always, be kind. Be kind dapat talaga. Correct. Para nang sa ganun, yung kaganapan sa ating buhay, kaya natin gampanan. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo. Ingat lagi tayo. God bless.